Garth Brooks, Bon Jovi. Oh, Big Shiny Tunes, man. Naalala ko to, Big Shiny Tunes 2, 1. Ito parang lagi naming pinapurchase dati. Ito yung tape. Walang skip. Pag nilagay mo, talagang kailangan pakinggan lahat. ...1995, huling taon ko sa Pilipinas. Yun din yung unang taon na nagkaroon ako ng gitara. Lumanog siya na nabili namin sa Santa Mesa. Panahon to na hindi lang tayo basta nagpa-play ng kanta. Pinapakinggan natin ang buong album. Side A, Side B, walang skip, walang shuffle. And music was an experience, not just background noise. At sabay nung taon na yon, lumabas na para sa akin ilan sa mga pinaka-iconic, pinaka-malupit na mga albums na 30 years later, nasa playlist ko pa rin. Hindi siya alphabetical. Ngayon, nandito tayo sa isang thrift store, sa second-hand shop. Usually, pag mga sa CD, sa mga store talaga, naka-alphabetical. So ngayon, walang nag-ayos na alphabetical. So dati talagang walang search. Ngayon kasi madali nang i-type. So hinahanap natin is mga 1995 na mga naka-influensya sa atin. Jewel, released 1995, Pieces of You. Isa sa mga pinakamagandang album na napakinggan ko rin. And hanggang ngayon, nasa playlist ko. Who Will Save Your Soul, Foolish Games, You Were Meant For Me, yung hit song ni Jewel. And talagang memorable kasi si Jewel kasi siya yung unang artist na nakita namin dito sa Canada nung pumunta kami ng Much Music. Once in a while, magandang pumunta sa mga lugar na to tulad ng Deja Vu Disc. Kasi sila yung talagang nakakapag-maintain ng nostalgia, by having various of records na nandito, CDs, tas vinyl. Ewan ko may mga cassette dito, pero mga lugar na to, gem talaga. 1995, year ng Oasis din, What's the Story, Morning Glory, Wonderwall, tapos Don't Look Back in Anger. Isa sa mga pinaka-best album of all time. Ayan. Darating din sila dito sa Toronto this year. Hopefully mapunta. And Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness. Ang daming hit songs dito. Zero, Bullet with Butterfly Wings. Isa sa pinakauna kong natutunan din, 1979. And Tonight, di ba? Parang medyo ambitious yung album na to kasi parang double album. Tapos tinry ng Smashing Pumpkins kung okay ba o hindi. Pero para sa mga tagapakinig, nung time na yon okay kasi ang dami, ang haba ng album. Kumbaga na-highlight talaga dito yung musicality ng Smashing Pumpkins. So 96, nung dumating kami sa Canada, ang ginagawa namin, umorder kami sa Columbia House. Parang sinesend din sa mga mail, tapos order ka na maraming CD. So, dun yung time na talagang napakinggan ko lahat and naka-order kami na marami. Kasi kasama ko yung kuya ko, yung mga ino-order niya, plus yung mga ino-order ko. So, dumami yung mga talagang nasa playlist ko that time. Alanis Morissette, Jagged Little Pill. Maraming sobrang hit song dito. Hand in My Pocket, All I Really Want, tapos Head Over Feet. Hanggang ngayon, napapakinggan ko pa rin sa mga show band dito and hanggang ngayon nasa playlist ko pa rin. No Doubt, Tragic Kingdom. Napakagandang album. Don't Speak, Spiderwebs, Just a Girl. Parang may mga time na yon, pag yung mga babae, yung mga singer na mga banda, No Doubt yung mga kino-cover.
And syempre, Eraserhead's Caterpillar. Hindi lang ako yung naghintay nun, kundi maraming tao. Nandyan yung mga kanta na Super Proxy, Overdrive, tapos sa Huling El Bimbo, Waiting for the Bus. Yan yung mga talagang tinry mong alamin sa gitara. And hanggang ngayon, tinutugtog pa rin. Minsan inisip ko, 30 years na pala ang lumipas. Pero sa bawat patak ng riff, sa bawat kanta, bumabalik ako sa isang simpleng panahon. Isang lumanog gitar ko, sa basement ng tropa, at mixtapes. These albums shaped us at nagsabi ng iba't ibang storya. And somehow, 30 years na ang lumipas, hindi sila tumatanda. Tayo lang.